Nakita niyo ba yung nasa picture? Siya po ang 3 anyos na batang si Micah Olpina, itinuturing na pinakabatang biktima ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Mga kaibigan, the victims of AJK deserve justice and accountability. No one is above the law. Guys, huwag tayong padadala sa mga sentimiento ng mga DDS, ng mga Duterte diehard supporters na nagpapaawa effect, na pinoproject nila na inaapi si Duterte, kinawawa si Duterte, pero ang katotohanan mga kaibigan, hindi po kinawawa at hindi po inapi si Duterte. Ang sabi nga po mga kaibigan, lahat ng mga nagawa mo, na mga mali, mga krimen, dapat iyong pagbayaran. At eto na po yun mga kaibigan, ang panahon na dapat pong magbayad si dating Pangulong Duterte sa lahat ng kanyang mga krimen na nagawa. Crime against humanity. 30,000 EJK na mga karamihan dito mga kaibigan ay wala naman talagang kasalanan at nataniman lang ng ebidensya. At itong 3 years old na batang ito mga kaibigan, kung ito ay anak mo, ano kaya ang iyong mararamdaman? Kung nawalan ka ng anak na talagang minahal mo at gusto mong matupad niya ang kanyang pangarap sa buhay pero tinuldukan at kinuha ang kanyang buhay dahil lamang sa war on drugs. Mga kaibigan, tayo po, hindi rin po tayo pabor sa mga gumagamit at sa mga nagbebenta ng illegal substance. Pero ang sa atin lang mga kaibigan, dapat po gawin at ipatupad ng tama ang batas. Kaya nga may batas ng tao, di ba? Kasi ang nakadesign po yan para gawin ang tama. Hulihin, i-rehab yung pwede pang magbago at ikulong yung mga wala na talagang pag-asa. Di ba? So, hindi po sagot ang pagtsugi para matuldukan ang problema ng mga illegal na substances. Katulad nito, 3 taong gulang na bata na si Micah Olpina na napakaaga na nakitil ang kanyang buhay at hindi na siya nagkaroon ng pag-asa para maabot ang kanyang mga pangarap. So yan ba mga kaibigan? Hindi ba nakakaawa yan? At yan ba mga kaibigan, hindi ba nila deserve ang justice? Hello mga kaibigan, sabi ko nga kahit na makulong si Duterte sa dahig, buhay pa rin siya at makikita pa rin siya ng kanyang mga pamilya. Pero ang batang ito, forever na hindi na siya makikita, hindi na siya mahawakan, hindi na siya mayayakap ng kanyang pamilya dahil wala na siya. Isa lamang siya sa mga naging biktima ng EJK. 3 taong gulang na bata. Nawakasan ang kanyang buhay, nawakasan ang kanyang ambisyon dahil lang sa EJK. Ipagpalagay nyo na anak nyo yan. Ano ang inyong mararamdaman? Matutuwa pa rin ba kayo sa ginawa ni Duterte? At sasabihin nyo ba ngayon na si Duterte ay biktima? Na si Duterte ay inapi? Mga kaibigan, hindi siya inapi. Ito ang tandaan ninyo, hindi inapi si Duterte. Kundi si Duterte po ang nang-api sa mga Filipino. At take note ha, yung mga biktima, mga kaibigan, mga mahihirap. Halos lahat mahihirap. Doon sa mga nag-imbestiga, mga kaibigan, ang sinasabi nila, yung mga natutumba na nakikita nila sa daan, madudumi ang paa, mga nakatsinelas. Yung iba punit-punit ang damit. Yung iba mga payat at halata mo na talagang mahihirap, mga nasa laylayan. Pero yung mga sindikato at yung mga malalaking drug lords, pinoproteksyonan. Remember Michael Yang? Ginawa pa siyang economic advisor. Matapos ang investigasyon ni Asierto at nalaman ni Asierto na si Michael Yang ay isa sa may-ari ng mga Shabu Laboratory. Anong ginawa ni Duterte? Proteksyonan niya. Ginawa niyang economic advisor at anong ginawa niya kina Asierto? Binaliktad niya at inakusahan sina Asierto at ang kanyang team na sila ang mga protektor ng droga. Pero ang totoo ay si Duterte po ang protektor ng mga drug lords. Yan din po ang sinabi
ni Las Cañas, Duterte is the Lord of all drug lords in southern Philippines. Kaya mga kaibigan, hindi po kawawa si Duterte. Hindi po siya inapi. Tingnan nyo lang ang mga naging biktima ng EJK at makikita nyo ang mga buhay ng mga tao at mga batang ito kahit kailan hindi na pwedeng ibalik. Pero si Duterte, maayos at maganda ang kanyang kalagayan kahit makulong siya sa dahig. Maganda po ang kulungan sa dahig, masarap ang pagkain sa dahig, at madadalaw pa rin siya at makikita at mayayakap ng kanyang mga anak at mahal sa buhay. Pero ang mga biktimang ito, wala na. Hindi na sila babalik kahit kailan dahil winakasan na ang kanilang buhay. So sino ngayon ang tunay na inapi at tunay na nang-api? Malinaw na malinaw kung sino. Kaya huwag magpapaloko sa emosyon at sa mga ginagawang panluloko at pambubudol ng mga Duterte diehard supporters. Real talk lang tayo, walang personalan.